Work hard in silence and let your success be your noise. Ang success ay ang pinagsama-samang effort, luha, disappointments, sakripisyo, pagtatyaga, pagpapasensya at ang hindi pagsuko. Ito po ang nakamtan ng ating pag-aaralan ngayon na personalidad sa Biblia. Joshua chapter 1 verses 5 and 6. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Extreme faith, faith that moves. Ang kay Joshua ngayon na extreme faith is a faith that overcomes fear, overcomes failure, and discouragement. Now, this mighty warrior of God has completed his life purpose and brought glory to God. Ito po si Joshua ngayon. Ito na ngayon ang panahon to reflect on his life. Kilala itong si Josue bilang kanang kamay ni Moses na pumalit kay Moses sa pangunguna at pagdadala sa mga Israelita sa lupang pangako pagkatapos nitong namatay itong si Moses. Itong si Joshua, itinuturing si Josue na isa sa pinakamadakilang leader militar sa Biblia dahil sa kanyang pangunguna sa 7 taon ng pagsakop sa lupang pangako at laging tinitingala bilang modelo sa pangunguna at pinanggagalingan ng practical na application kung paano maging isang epektibong leader. Susuriin natin ang kanyang buhay ayon sa perspective ng Biblia. Sinimulan ni Joshua sa Biblia ang buhay doon po sa Egypt bilang isang alipin sa ilalim ng malupit na mga tagagawa ng Egypt. Ngunit siya ay tumindig upang maging pinuno ng Israel sa pamamagitan ng matapat na pagsunod sa Diyos. So binigyan ni Moses si Hosea na anak ni Nun ng kanyang bagong pangalan, Joshua, Yeshua sa Hebreo, na nangangahulugan ang Panginoon ay kaligtasan. Ang pagpili ng pangalan na ito ay unang tagapagpahiwatig na si Joshua ay isang uri o isang larawan ni Jesucristo na Misaya, kasi yung word or name na Jesus is Joshua pa rin, meaning the Lord saves. Sinunod ni Josue ang kakaibang tagubilin ng Diyos para labanan ang Jericho. Sa loob ng 6 na araw, ang hukbo ay nagmarcha sa paligid ng lungsod, at sa ika-7 araw, nagmarcha sila ng 7 beses, sumigaw at bumagsak ang mga dingding. So ang mga Israelita ay pumuno. Pinapatay ang lahat na buhay na bagay maliban kay Rahab at ang kanyang pamilya. Dahil masunurin itong si Joshua, gumawa ng isa pang himalaang Diyos na sa labanan ng Gabaon. Ginawa niyang tumayo ang araw sa kalangitan para sa isang buong araw upang matanggal ng lubusan ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. So sa ilalim ng makadiyos na pamumuno ni Josue, mga kapatid, sinakop ng mga Israelita ang lupain ng Kanaan. Nagtalaga si Joshua ng isang bahagi sa bawat isa sa 12 tribes. So namatay si Joshua sa edad na 110 at inilibing sa Timnath Serah sa burol ng Ephraim. Yan po ang kasaysayan ni Joshua. Ngayon, ang pangunahing aral na ating matutunan, dagdag ito kasi part 2 po ito ng ating mensahe kanina. Ang pangunahing aral na maidagdag nating matutunan sa buhay ni Josue ay number 1, ang katotohanan na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Diba? Sa verse 1, na pangako ang Panginoon na no one can stand against you. At totoo po ito, ipinangako ng Diyos kay Abraham na titira ang kanyang mga inapo sa lupain at sa ilalim ng pangunguna ni Josue. Dinala niya ang kanyang bayan sa lupain na kanyang ipinangakong ibibigay sa kanila.
Ang aksyong ito ang kumumpleto sa misyon ng pagtubos na pinasimula ng Diyos kay Moises at sa pagpapalaya sa Israel mula Ehipto. So ito rin ang isang typology na nagtuturo sa tao sa ganap na pagtubos na isa katuparan ni Jesus Christ sa sinumang sumasampalataya sa Kanya. So gaya ni Moises, pinalaya tayo ni Jesus sa pagkaalipin. Diba? Mga Egyptian, mga Israelites, pinalaya ni Moses. Ganon din tayo. At gaya ni Josue, dadalhin tayo ni Jesus sa walang hanggang lupang pangako at sa walang hanggang kapahingahan. Yan po ang type ng ating pinag-aaral. At pangalawa, ganito po. God took 60 years. Imagine 60 years to prepare Joshua for his leadership. 60 taon ang preparation ng Panginoon. Umabot pa ng 60 years ang paghahanda ng Diyos kay Josue upang maging isang leader. Joshua spent 20 years in Egypt, 40 years in the wilderness, and then 50 years in the promised land. Ginamit ng Diyos ang first 60 years sa buhay ni Joshua as a slave para sa mga Egyptians bilang isang assistant or right hand ni Moses to prepare him to lead God's people into the promised land. So kaya may personal ako na tanong sa inyo. Are you waiting on God? Meron ka bang hinihintay na kahilingan sa Panginoon? Ang mga sagot ng Diyos ay sa inyong kahilingan ay either yes, no, or you have to wait. So if you are in a season of waiting or in between season, ang advice ko sa inyo, keep hanging on. Maghintay ka lang, cool ka lang. We must trust God na kahit pa ang kanyang sagot is wait o maghintay tayo, remember, God has perfect timing. Never early, never late. So it takes a little patience and a whole lot of faith, but it's worth the wait. So ang refining ng Diyos sa atin ay nihanda tayo kung ano ang isusunod niya para sa atin. He wants us to surrender all of our lives to Him and trust that in His good timing, He will use our story, your struggles, and our talents for His glory. Ang gagawin mo lang, be patient. Ang kwento or story sa buhay mo ay hindi pa tapos. Pangatlo, Joshua was also a man of courage. Napag-usapan natin ito. Si Joshua isang tao na mayroong katapangan. Ito po ang naging daan upang siya ay maging isang bayani ng pananampalataya. In the book of Joshua chapter 1, 4 times in chapter 1, sinabi diyan, be courageous. Maaring natakot din itong si Joshua ng ilang beses na hindi lang nabanggit sa ating passage. Ngunit hindi po siya umatras dahil sa takot. Lahat sa mga hadlang ng ginamit ng mga kalaban sa kanya ay kanyang napagtagumpayan, and he courageously took a hold of the promised land. Nakatutok si Joshua sa mga promises of God kaysa pagkakatakot sa mga hadlang ng kaaway. Okay? So ngayon ang tanong ko sa inyo ay ganito. Is there something in your life that feels risky? Meron bang isang bagay sa inyong buhay na sa palagay nyo ay napakapiligro? Lahat po tayo mga kapatid, mga kaibigan ay kasali at nakaranas ng mga spiritual battle o pakikidigma sa espiritu. Kailangan lang natin yung tapang upang maninindigan laban sa kasalanan at sa mundong ito. It takes courage to speak the truth in love. It takes courage to forgive and take risk in relationships. Kailangan natin ng lakas ng loob o kailangan natin ng tapang with our finances, with our children, with coronavirus, with our future. God honors courage. So stand on God's promises today rather than fearing the obstacles of the enemy. Tandaan natin lagi, we don't develop courage by being happy every day. We develop it by surviving difficult times and challenging adversity. Yan po tayo. Number 4 na lesson is Joshua did not quit. Hindi po nagbitiw, hindi po huminto itong si Joshua. Meron pong kasabihan ng elementary high school ako hanggang nag-college na a winner never quits and a quitter never wins. Si Joshua was a reliable warrior for God. Maasahang sundalo. He understood his purpose and his calling. So sa halip na mag-focus siya sa mga bagay na makikita lamang niya sa physical na mga mata, he focused on the words of God and faithfully obeyed every
command. So God uses those who faithfully obey Him. At maaring ikaw yon. Ang tanong, are you a reliable warrior for God? Maaasahan ka ba na warrior ng Panginoon? So remember, your purpose in calling is to glorify God right where you are. Do not focus on what your eyes see. Ang lahat na makikita natin is just temporary and physical. Mayroon isang eternal and spiritual world na hindi natin makikita but is more real than this physical world. Ang gawin mo lang, maniwala ka sa mga salita ng Panginoon. Faithfully obey His every command. The success of our success is that we never give up. And number 5, Joshua did not fight his battles alone. Hindi po nakipaglaban si Joshua na mag-isa. Marami po siyang kasamahan. Joshua was not a lone ranger. Tayo rin po. That is why bigyang halaga natin ang mga tao sa ating paligid dahil wala po tayong na-achieve kapag wala ang ibang tao. Totoo po ito. Ikaw ngayon, ano bang na-achieve mo? Kung wala yung tatay, nanay mo, wala ka rin. Kung wala ka rin tatay at nanay, paano yung lula, lulo mo? Or paano yung ibang taong nagkup-kup sa inyo? Hindi po natin maabot ang ating naaabot ngayon without other people around us. It could be your friend, it could be your tita, the tita of your friend, or whoever na nasa paligid natin. So, ginawa ng mga tao ang kanyang inuutos dahil Joshua was a man of character. So, are you a lone ranger? The thing we need most is each other. Kasi, yan nga sabi ni Bill Gates, yung ng Microsoft. Ano ang sabi ni Bill Gates? We all need people who will give us feedback. That's how we improve. So, we need the family of God. And the family of God needs us. And also, the secret to Joshua's success was his devotion to the Word of God. Ang sikreto ng kanyang tagumpay, ang kanyang commitment sa salita ng Diyos. Mababasa po natin yan. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. And the last, Joshua knew his God. Napakalapit ang pagkikilala ni Joshua sa kanyang Diyos. He knew the words of God, and he did not turn to the left or the right away from them. He meditated on the Word of God day and night. That was the secret of his success. Gayon din po sa atin. Maraming salamat po. Sana magkaroon po tayo ng extreme faith. Tayo po ay manalangin. Our loving and Heavenly Father, we thank you for the life of Joshua. Lord, we hope and pray that his life story, as we read in the Bible, will help us to overcome discouragement, to overcome failure, and even to overcome fear. Thank you, Lord, for the learning that we have right now. Bless each one, every spiritual viewers. These things we pray in the mighty name of Jesus. Amen.